Kasi siyempre marami din tayong mga kababayan natin. Talagang sinusubukan din talaga ang pagpasok sa social media. So, ganun talaga yun eh. Kailangan nilang dumaan sa pagkakamali. Dahil naka-YouTube, si YouTube kasi talagang Mga ka-business, isang mapagpalang gabi sa atin lahat mga ka-business. And Jollibee kami, Jollibee kami, baby boy. Ayan o, Jollibee na. Oh, Jollibee, bida ang sarap. Ayun si Jollibee oh. Ayun si Jollibee, katabi mo na oh. Ayun oh. Hindi pa ako yun. Hindi ako yun. May-ari ng Jollibee, ayan oh. Hindi din ako yun. Ang manager ng Jollibee. Mas lalo hindi ako yun. Editor ng Jollibee oh. Hindi, mali. Isa ka yung ko. Ha? Sugat. Ayan, kasi ikaw eh. Wag mo pakita. Wag ni mo pakita. Bawal? Baka lang. Ay, bawal daw mga Iingat lang tayo. Ay, nga pala. Ano ba yung mga bawal sa... Patalastas po muna tayo sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, button hole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up na kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or a garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business! Tira! Ang galing mo. Hindi, kasi para maging awareness din sa ating mga ka-business na nag-uumpisa na mag-YouTube, di ba? Ganun ba yan? Alam ko naman na dati na yun na inano na, gusto ko lang din mas malaman. Dahil sa, as editor ka din. Okay. Ako, Pwede. actually, ang hindi ko naman sinasabing bawal, pero hanggat maaari, huwag gawin. Oo. Kasi si YouTube kasi minsan tinatanggap niya, minsan hindi talaga. So ang unang-una dyan is mostly mga bata. Diba? Pero pwede naman tutukan yung mga bata. Pero Huwag lang yung mga, alam mo rin naman na yun dyan, kayo yung mga pinaglalaro, Oo. yung mga pinagsasayaw. Minsan, pwede yan kay YouTube. Minsan, Yung iyak bawal. niya, yung iyak. Yung iyak, depende pa rin yan. Okay, pababayin ko yan muna. Iba yan. Iba? Okay pa yan. Huwag lang yung iyak talaga na hangos gusto ba? Ano ba tawag? Hagulgol. Oo, parang kinakatay na. Oo, yun bawal talaga. Hindi mo na sa akin. Ano mo ito? Yung kakay ko yung Ace. Ayan, kaya tikat-kat ulit. Ayan. Okay, makulit ha. Ayan. Ayun, yun yung mga bawal. Mostly sa mga bata. Meron kasi akong na dati na enkwentro na parang yung tinutukan ko si Boyet tapos tinutukan ko siya pero malayo. Pero sinum-in ko para makita. Nagkulay dilaw. Pag nagkulay dilaw, ako sa pagkakaalam ko mga ka-business, pag nagkulay dilaw, pwede pa din, di ba? Ibig sabihin pwede pa rin. May monetization pa rin yun, nakagain pa rin yung monetization. Pero ang ending kasi ng mga ka-business, sa amin kasi, bago kami mag-upload, merong no for kids, merong yes for kids. So kung pag nag-yellow na yon, possible na na-label siya as kids na. So hindi talaga siya bawal na hindi kumbaga Oo, kasi pagka yes for kids magpupula siya. Kaya hindi hindi dilaw. Pwedeng ganun yung nangyari kasi, pwedeng ganun yung nangyari. Ang magiging cons lang naman kasi yun, mas magiging mababa yung revenue mo. Kasi mapupunta siya sa mga YouTube ng mga kids. Di ba may dalawang YouTube? Isang YouTube, may isang YouTube Kids. So dun siya mapupunta sa YouTube Kids na yun. Hindi siya mapupunta sa algorithm ng normal na YouTube. Ganoon. So may possible na bababa. Isa pa dyan sa mga... Ibig sabihin, halimbawa, pwede bang not for kids o yes for kids, gano'n? Halimbawa, sa bata, yes for kids.
kung yun talaga yung pamalag. Pwede mo naman i-content, pwede mo naman, depende naman sa content yun. Kapag talagang ang content mo is mga pangbata talaga, yun ang target mo, i-yes for kids mo. Pero pagka hindi naman, doon mo siya ino-know for kids. So yun, mostly talaga ng mga kadalasan sa mga vlog, dahil na kay Tito, pag may nakita na akong bata, hanggat maaari, iiwasan mo na. Kasi hindi, 50-50, hindi naman tayo sigurado. No? Tapos minsan, ang problema pa dyan, oo, pumayag si YouTube. Ibig sabihin sa unang upload mo, nag-green agad. Pero later on kasi, pwedeng magpula yun nang di mo mapapansin. Sa music naman. Music. Pag music naman, siyempre dun tayo sa mga binibili talaga natin. Oo. Si Tito, yung buong ka-business family, merong binibili niya music na parang magiging legal siya sa inyo. Oo. So yun, walang copyright yun. Pero ang tanong mo ba, Kuya Nok, is kung paano malalaman kung may copyright o wala. Paano? Kay YouTube kasi, ang tinitignan doon, pag copyrighted siya, mostly, under ng description, ayun yung description kay Nok, di ba alam mo yun? Sa baba nun, merong nakalagay doon ng music. Oo. Sa music, pag nakita mo merong music yun, ibig sabihin, copyrighted yung kanta na yun. Ngayon, kung walang music na nakalagay doon, hindi yun copyrighted. Kasi ako pagka naglalagay ako ng background music, halos pinipili ko eh. Pero may nakakuha ko na free. Pero nasa lang, kung halimbawa, Free ng CapCut? CapCut. Oo. Doon ako kumukuha. Ang isa din kasi nakikita kong problema dyan, oo, libre siya. Ang problema lang doon, paano pag binili yun? Pag binili yung kanta na yun, since libre. So kapag nabili yun, lahat ng mga mga ka-business, lahat ng mga gumamit ng kanta na yun, makaka-copyright na. Diba libre pa kasi siya ngayon nung kinuha mo. Oo. Ngayon pag may bumili na doon, magiging copyrighted na yun. Kasi Halimbawa, meron kahit matagal na? Oo, kasi may nagmamayari na nun eh. Madidetect na YouTube yun. Ay, gano'n. Oo. No? Pero Kaya pala minsan binibisita ko yung sa YouTube studio ko para makita ko kung may copyright. One time na isang beses na ko na yun, matagal na. Tapos biglang nag-copyright. copyright. Oo. Pwedeng ganun yung rason. Kaya ang mostly recommended ko sa mga ganyan, lalo na sa mga nag-YouTube, mga ka-business, ang recommended ko na kuhaan nyo ng mga kanta is yung YouTube library. Lahat yun libre, sigurado ako doon. Di kayo mapapahiya, di ako mapapahiya mga ka-business. YouTube library. YouTube library. Not sure kasi kapag sa cellphone kung nakikita yun. Pero kapag sa sa computer nakikita yun, audio library, under siya ni YouTube. Lahat yun, walang copyright. Yun yung ginagamit ko dati. Nung bagong gawa yung YouTube ni Tita. Mrs. Ka-Business. Nung bagong gawa yung YouTube nila, yun yung ginagamit Doon pala ko. ako pupunta sa na yun. YouTube library. Yun, mas okay talaga dun, walang copyright na mangyayari doon. Tapos kung sa mga iba pang mga kung ang tanong mo, may iba pang parang magiging problema pagdating kay YouTube. Bukod sa mga kanta, tapos sa mga bata, alam naman natin yan sa ano ba tawag dito? Wala ka. Aso. Hindi, ba't naging aso? Ano pala, hayop. Oo. Kasi meron tayong animal cruelty, mga ka-business. Anything na merong ungol ng mga aso na naghihirap, o di kaya mga kinakatay, di ba yun mostly? Dahil na pag may dugo, automatic na si-sense ni YouTube yan, nado-down agad yung mo. Down talaga agad, wala na yung may copyrighted na gano'n kasi mapapanood pa, wala. Kaya YouTube, pag na-sense yun, automatic tatanggalin agad yung video mo. Malalaman mo na sa notification yun na na-remove yung video mo. Unlike sa mga kanta na naiiwan pa rin, di ba? Oo. Tapos magkakaroon ng warning nun si YouTube sa'yo. Yun ang problema. Pagka ang naano ko nga dyan, yung tatlong warning lang. Oo, problema Tapos shutdown. yun. Ano yun, parang magkakaroon ka ng contest nun kay YouTube kung karapat-dapat ba na dapat bang maibalik yung YouTube mo, hindi. Kasi nakalabag ka na ng ilang beses tapos inulit mo pa rin. Mostly kasi sa mga ganun, matataas yung offense doon. So, delikado. Yan. Ganon. Tapos sa mga iba pang magiging problema kay YouTube, yan. Mostly mga ganyan lang naman eh. Kanta,
bata, tapos mga hayop. Yun na naman yung mga iniiwasan ko talaga. Tsaka yung mga ano, may isa pa. Ito hindi naman to madalas, bihira to, baril. Yung Baril. baril. Mga kutsilyo. Oo. Lalo na kapag may intent na ano, intent pala, kunwari may kagustuhan na, kunwari sasaksakin. Halimbawa lang. Halimbawa lang, kunwari sasaksakin siya, may hawak to. Oo. Yun, pwedeng pero ano lang yun ha, yung kutsilyo na yun, ano lang yun ha, play ano lang, yung laruan lang. Laruan, oh. Pero kapag ginanon mo yun, tapos nakita ni YouTube yun, pwede kang maano dun, Restrict agad. ma-restrict yun. Kaya importante yung paglalagay ng caption sa ano, nalaman ko yan kasi nung habang gumagawa tayo nung yung captain dumbbell mo, Oo. siyempre nagtitingin ako doon ng mga ano ng mga rules ni YouTube. Doon ko lang nalaman na pwedeng ganun yung mangyari. Kaya si Tito minsan iniiwasan yung mga saksakan na ganun. Ngayon kung meron man, alam ko kasi Meron kaming ano eh, oo. Ngayon ang ginawa Ginanon namin ni niya. Tito doon, naglagay kami ng mga hashtag noon na for filmmaking only, for vlog only, ganun. Kailangan May siyang hashtag, lagyan. may hashtag. Oo. Doon yung sa description nilalagay. Tsaka yung ano eh, yung, di ba yung kay Kuya Damulag? Yung alin? Yung dun sa Panggap, yung may mga dugo, Yun. ketchup, Mm. ketchup no? Yun, kailangan mo lagyan ng filmmaking, hashtag lang filmmaking para lang hindi maano ni YouTube na ano, na totoo. Kasi baka isipin ni YouTube, totoo yun. Ganun siya. So talagang medyo maano si YouTube, mabusisi. Kaya nga ako Kuya Nok, ang ginagawa ko pag nag-upload ako kina Tito, yan sa lahat, yung buong ka-business. Pagka kahit alam kong walang copyright, walang kahit na ano na mga nangyayari. Pag nakita kong okay na, hindi ko muna talaga agad pinapublic. Pinapanood mo muna? Wag muna. Magantay ka muna kahit siguro baka 5 minuto lang. Oo. Para lang talaga ma-secure na suitable, walang problema yung YouTube mo. Hindi pala pwede yung, kasi minsan pagka ginawa Nakita ko ba, mo okay na. oo, upload ko na. Actually wala namang mali doon. Pero minsan kasi ako naranasan ko na yan na Tapos nagkakaroon. nga yun nga, biglang May copyright. may copyright. Yeah, oo. Kailangan pala, palipasin ko siya talaga. Hindi ko din kasi talaga alam kung gano'ng Yung katagal. beses kaya ako nagbubura. Mahirap yun. Pero yung, halimbawa, yung nag-ano ka ng nag-upload ka na, tapos copyright, tapos inayos mo ulit, tapos sunod copyright ulit. Wala bang magiging problema yun kahit na burahe-burahin mo? Alam ko wala naman, pero walang magiging problema sa YouTube account mo. Halimbawa, nabuksan ko na yung YouTube notification. Yung pagbukas ko ng notification niya, nag-copyright. Ngayon buburahin mo. In-edit ko ulit, tapos in-uploadan ko ulit, tapos binura ko na yung na-copyright. Tapos yung pangalawa, na-copyright ulit. Binura ko ulit. Walang magiging problema doon. Wala. Kung totoo sa inyo, sabihin mo parang warning, yung may makakata. Alam mo kung ano lang yung magiging problema doon? Ano? Algorithm lang ng YouTube mo, masisira. Yun lang. So yung parang makikita mo yung mga graph, mayroon kasing graph yan sa YouTube eh. Yung kung tataas, bababa, tataas, Oo, bababa. meron. Ngayon, masisira yun. Oo nga, kaya pala Kasi- napapansin ko, puro pababa na. Kasi, di ba kunwari, nagkaroon ka na ng 1,000 views. Oo. Ibig sabihin yung graph mo, umangat na. Bigla mo tinake down, bagsak agad yun. Diba? Kasi nawala na yung views eh. Oo. Bagsak agad yun. Ngayon mag-upload ka ulit. Sa unang ano mo pa lang, pwedeng masira na yung algorithm Hindi, mo hindi. eh. Kung hindi pa napapublic. Pwede pa yun. Kung hindi pa pa yun. napapublic. Oo. Walang problema yun. Normal yun kahit ilang beses yun ka maka-copyright. Basta unlisted pa o private pa. Walang problema doon, di masisira. Pero ba't ganun? Bumaba pa rin. Siguro yung pag-upload. Siguro, pwedeng ano yun, pwedeng magiging rason yun kasi hindi consistent yung upload mo, hindi kaya talagang mababa yung mga views mo, hindi ganun catchy yung mga napapanood mo, ay mga thumbnail mo, kaya talagang bumababa siya. Tapos, kasi si YouTube, yung sinasabi mong pagbaba na yun, hindi lang naman isang araw yun eh. May ano yun eh, minsan kada week yun eh. Check nila kung nagpo-progress ka o hindi eh. Ngayon, syempre, kung makikita nila, pwedeng paldo yung unang araw mo eh. Biglang taas yung views mo eh. Meron. Kaya lang, sa mga susunod na araw, hindi na ganun kalakas yung yung views mo. Yun, nahahatak yun. So, hatakan yun sila. Mabusisi, magulo si YouTube kung hindi mo talaga aaralin, kung hindi mo aalamin yung mga ganun. Kung Grabe yung alam mo yung pag-ano ng YouTube na yan. Kasi kailangan ingatan mo para hindi rin masira yung kumbaga ganun, nakatutok man sa hindi ka man kita. Hindi, ikaw yung
Okay lang yan. prospect ko eh. Okay lang yan. Ayan. Ayun mga ka-business, salamat din kay Daryl. Kasi kahit na ano, meron tayong nakukuha na info sa kanya sa ganun. Pero hindi pa naman, gano'n na ba ikaw katagal nag-YouTube? Edit? I-edit? January. Buwan lang ano ko sa'yo. Buwan lang yung tinanda mo sa akin. Sa ka-business family. Ano ka Hindi, ba nung wala ka pa sa ano. Ano, nag-YouTube? Oo. Hindi talaga ako nag-YouTube. Dito ka na nakapag-edit? Ng YouTube. Oo. Kasi mostly ang edit ko dati mga personal yon. So mga client, mga kasal-kasal. ganun. Mostly sa kasal talaga ako. Yun talaga yung mga edit ko. So, ayun. Ano ba ito sasabihin ko? January ano ako. Alam ko, January 26 talaga ako. Tapos hindi pa ako talagang parang ano pa lang ako, tinitest pa lang ako ni Boss Dave kung okay ba o hindi. Oo, January 26, birthday ko yun eh. 26 ba yun? Oo. Oh, yun, 26. Ay, ba't walang ganap nung ano mo? Una kong paso. Ano ba yun? Hindi eh. Kasi yung upload, yung una kong video, alam nyo ba mga ka-business? Ang una kong video na in-edit sa kanila is video na kay Tio Bornok. Yung sa birthday ko na nun. Hindi mo birthday yun. Yun yung pinakauna kong video na oo, na-edit sa kanila. Kasi nga, nung dumating ako doon, September. Oo. September 27. Ano yun? Birthday ni Tito. Kinabukasan. Oo. Kinabukasan birthday nga ni Kuya nun. Oo. Tapos, yun na yung na-edit mo? Hindi. January nga ako pumasok eh. Ang na-edit mo siguro, Ang na-edit ko yung nasa bahay siguro. yun nasa dati pa kayong bahay. Oo. Yun yung una kong edit. Ikaw yung una kong napag-editan doon. Ah. Ikaw pala yung unang content na napag-editan ko. Yung nagbigay ata sila tita ng ano yun, ng bigas, Bigas, tapos mga ah. grocery. Doon sa bahay. Umiiyak pa kayo. Kulay green Oo. pa nga yung damit mo ni Sando eh. Oo. Gwapo ko pa dun eh. Football. Ayun, mga ganun, mga ka-business. Yun, naalala ko yung mga ganun. Tapos hanggang Maraming ano eh, no? Maraming mga nababago na ano. Oo. Talagang ibang-iba yung edit ko dito sa edit ng mga nakagawian ko. Kasi talagang iba na yung mga nanonood, iba Oo. na yung gusto ng nanonood, iba na yung nanonood, tsaka iba na rin talaga dapat yung pag-edit mo. Kasi kung yung dati yung edit ko is yung mabilis ang papapapapak, yung Oo. mga ganong klaseng Ay, edit. kamusta naman yung kamustahin kita ha? Si. Mga kabisnes, kamustahin din natin si Daryl Oo. dito sa kabisnes family. Vlog Yung sa din yan. pag-i-edit nyo. Di ba yung Oo. pag-i-edit mo, Ah, sabi mo nga, di ba, ibang-iba. ah. Kamusta naman pag halimbawa, di ba nag-i-edit ka? Hmm. Tapos, may mga gusto si kuya na na ipasok na effect. Na klase, yung Oo. mga style. Oo. Oh. Saan mo yun hinahanap? Paano mo, kamusta naman yung pakiramdam na ay parang iba na naman to ah. So, kunwari, Knowledge ba? Knowledge. so kung paano ko siya gagawin, Oo. kung yung mga gusto ni Tito. Oo. Ah. Kasi di ba, halimbawa ako, gusto ko ng ganito, hindi ko Oo. alam may copyright pala. Hmm. Paano mo siya nagagawa ng paraan? Siguro doon muna tayo sa copyright muna, no? Oo. Ito, mention ko lang, syempre, thank you muna kina Tito, kay Paps, pati kay Boss Dave. Kasi bago ko malaman yung mga yan, nabanggit na sa akin nila yon. Sa kanila ka rin talaga. Sa kanila ako natuto, tapos ako, parang pinag-aralan ko lang talaga ng mas maigi. Kasi ang binigay nila, talagang parang sabi natin, parang pahapyaw na, ganito na, kapag nag-YouTube na, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Oo. So, ako, okay, alam ko na yun. Thank you sa kanila talaga kasi yun. Tapos ano na lang yun, mas pinapaigi ko na lang. Kumbaga mas ginagawa kong komplikado yung mga bagay na kaya mas malalim dapat yung kaalaman ko. Kasi ako na yung nag-edit eh. Kasi sa totoo lang po mga ka-business, pag nag-edit ako, hindi ko talaga siya, yung gusto ko talaga yung parang, pati ako naaaliw. Kaya mga ka-business, pasensya na kayo sa mga edit ko minsan. Minsan hindi ko na talaga ino-edit, ino-throughout ko na lang. Kasi mga ka-business, mas gusto din naman ng iba na yung all throughout lang. Balik tayo mga ka-business. So yun mga ka-business, ayun si Daryl nakabalik na. Galing yan siya eh. Ngayon, yung order kasi namin ito. Kain tayo mga Kain tayo.
Kain po tayo mga business. Ayun, saan ba tayo naputol? Doon sa, ano, pag-edit mo. Ay, hindi pala. Doon sa, ano, unang na-edit mo, ako. Tama ba? Yun nga yun. Yun nga yung, ano, yung nasa kabilang bahay pa kami. Kita, unang tubo. Kain agad. Di ba yung mga business, tayo muna kami. Nga pala, dito kami sa may Jollibee, mga business. Salamat na. Oh yes, walang problema ko yun. Ano naman din yun palitan lang naman kami ng mga idea ng lahat ng mga nasa business family. Opo. So kapag may mga hindi ako alam, sila meron. Automatic, agad-agad, may sagot agad sila. So may advice agad, paano gagawin. Ganyan din naman ako sa kanila na kapag sa mga, lalo sa edit, may mga tanong sila, bibigay din ako ng advice. Oo. Okay ba to? Okay ba yan? Dapat ba ilagay to? Dapat ba to hindi? Minsan Oo, pag yan. nakikita ako na may mga business na nakikita ko minsan si Kapundok na minsan sa title, bigyan sa thumbnail. Yun, oo. Nahirapan ako sa title at sa thumbnail. Minsan nagtatanong sa akin si Kapundok na ganyan, anong thumbnail niya, anong dapat ilagay doon. Ngayon, binibigyan ko naman ng idea si Kapundok. Pero ang idea lang talaga. Para kasi siyempre matuto din si Kapundok na kasi pag binigay ko naman kaagad yung paano ka matututo nun, di ba kayo? Oo. Ang mangyayari kasi doon, aasa. Sa Na, andyan naman si Daryl, alam naman to eh. sana lang yung Kailangan kasi mga ka-business, yung sa pag-YouTube, kailangan porsigido na talagang isa sa puso mo yung gagawin mo eh. Kaya ako minsan pagka nawawala talaga ako, pagka hindi ko talaga gusto, ibig sabihin eh, nawawalan ako ng gana, ganun. Kaya hinahayaan ko na lang. Kapundok tawag. Pero salamat sa sa info mong ganyan. Kasi siyempre marami din tayong mga kababayan natin. Talagang sinusubukan din talaga ang pagpasok sa social media. So ganun talaga yun eh. Kailangan nilang dumaan sa pagkakamali. Lalo na kay YouTube. Si YouTube kasi talagang Maselan. maselan si YouTube. So anything na pwede mo talagang maging problema kay YouTube, dapat talaga inaaral. Oo. Kasi hindi ganun kadali eh. Madali lang sabihin na na mag-content, Oo. gumawa ng ganitong video. Pero ang tanong, tama ba yung i-upload mo? Yun lang. Dapat ba i-upload yun? Kasi baka mamaya, gawa ka lang ng gawa ng video, hindi mo naman alam pala na mali na yung ginagawa mo. Delikado yun. Kaya madaling halimbawa, gumawa ka ng YouTube channel tapos nagkaroon na kagad ng violation ng ilang beses. Hirap yun. Masasayang lang yung pinagbaguran din. Kaya dapat pag-aralan talaga ng gusto muna bago pasukin, no? Alright, so mga ka-business, thank you po at kain muna kami. Yes po. Tapos biyahe na tayo kagad. Okay. Kain po tayo mga ka-business. Yes. Mga ka-business si Boge. Hindi, Kain ng kain. kaya tayo mga business, mga papi. Kaya, thank you sa nag-imbita, no? Salamat. Yes. Thank you po.